Chapter 11. Pagkapasok ko sa main lobby, bumungad agad sa akin ang pamilyar na presensya niya. Nakangiti siya ng mapanukso habang may hawak na iced coffee, tila ba nang aasar na naman. Naglakad ako ng diretsyo, walang balak patulan ang kamalditahan niya. Pero syempre, hindi siya titigil hanggat hindi niya ako napipikon. "Oh, look who's here." The fake Mrs. Villarreal, malakas niyang sabi, sapat para marinig ng mga empleyado sa paligid. Huminto ako at dahan-daang humarap sa kanya. "Oh, look who's still obsessed with me. You talk about me more than you talk about your own man, Yumi. Hindi ba dapat masyado kang busy sa relationship mo kay Adrian?" Napangiwi siya pero agad ding nakabawi. "Hindi mo kailangang magselos, Belle. After all, ikaw ang iniwan. Hindi ka na niya mahal." Pinandilatan ko siya. "Mahal? Tingin mo ba kaya kang mahalin ng totoo? Lako ang tipong babae na magaling lang sa agawan. Pero kapag nakuha mo na ang gusto mo, hindi mo alam kung paano ito ingatan." Napasinghap ang mga tao sa paligid namin. Alam kong nasaktan siya sa sinabi ko, pero hindi ko iyon pinagsisihan. Dahan-daang lumapit siya sa akin, mas lumalalim ang titig niya. "Alam mo, Belle, nakakaawa ka. Kahit anong gawin mo, hindi mo maitatangging second choice ka lang. Hindi mo nga nakuha ang sarili mong ex-public. Tapos ngayon, umaasa kang may mapapala ka kay Damian. Gising ka nga, girl, hindi mo kailanman maaabot ang level ko." Huminga ako ng malalim at ngumiti ng matamis. "Level mo? Yumi, let's be honest here. You're nothing but a pathetic, insecure little girl who thrives on stealing what isn't hers. Hindi ikaw ang level ko, dahil hindi kita ka-level. And I'd rather be alone than be a snake like you." Nakita ko ang pag-igting ng panga niya. Halatang gusto niya akong sugurin, pero pinipigilan pa niya ang sarili niya. Napatingin ako sa iced coffee sa kamay niya. Nahal ata niya ang tingin ko at mas lalong lumapad ang ngiti niya. "Mukhang uhaw ka, Belle. Gusto mong uminom?" Bago pa ako nakaiwas, bigla niyang ibinuhos ang malamig na kape sa ulo ko. Lumikha ng collective gasp ang mga empleyado sa paligid. Ramdam ko ang malamig na likido na damaloy mula sa buhok ko pababa sa leeg at balikat ko. Nanginginig ako sa galit habang pinunasan ko ang sarili ko. "Tanggina mo, Yumi," bulong ko bago ko siya nilapitan. "Ano? Bakit? Hindi mo kaya?" Hamon niya, taas noo at may mapanuksong tingin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, isang malutong na sampal ang pinakawalan ko sa mukha niya. Napaatras siya sa lakas ng hampas ko, at halos mahulog ang cellphone niyang hawak. May mga nagtatawanan, at may iba namang napapasinghap sa gulat. "Anong problema mo, ha?" Senggal niya, halatang nagulat sa reaksyon ko. Lumapit ako sa kanya, hindi alintana ang mga matang nakatingin sa amin. "Ikaw ang may problema, Yumi. Hindi mo matanggap na kahit nakuha mo na si Adrian, ikaw pa rin ang may malaking insecurity. Alam mo kung bakit? Kasi kahit nakuha mo siya, alam mong mas minahal niya ako kaysa sayo." Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ko. "You're delusional. M.I. Zero, ikaw lang ang hindi matanggap ang katotohanan. Sabihin mo nga, bakit ka nandito? Bakit hindi ka masaya? Dahil kahit anong gawin mo, Yumi, hindi mo kailanman mapapalitan ang puwang ko sa buhay niya." Hindi na niya ako napigilan, bigla niya akong sinabunutan. "Ulol kang babae ka." Sigaw niya habang pilit akong hinihila. Napangisi ako at agad ding gumanti. Sinabunutan ko rin siya pabalik. Nagkagulo ang paligid. May mga sumisigaw, may iba namang tuwang-tuwa sa eksena. Hindi ko na inisip ang sasabihin ng mga tao, wala akong balak umatras. "Ano, Yumi, ngayon, sino ang mukhang pathetic?" Sigaw ko habang pilit na itinutulak ang mukha niya palayo. Nagpumiglas siya, pero mas hinigpitan ko ang kapit ko. "Bitawan mo ako, bruha ka. Bakit? Akala mo ikaw lang may kayang manggulo? Hindi ako doormat na paaapihin mo." Sa isang iglap, naramdaman kong may mga braso na pumihil sa amin. Ilang security guards ang lumapit para awatin kami. "Ma'am, please, hindi po ito ang tamang lugar." Sigaw ng isang guard habang hinihila ako palayo kay Yumi. Siya ang nauna. Sigaw ko. Siya ang babagsak sa sitwasyon na ta. Huling sigaw ni Yumi bago siya hinayla ng mga security. Napahinga ako ng malalim, tinatapunan siya ng matalim na tingin. Biglang may dumating na pamilyar na presensya, si Damian.
Nakatayo siya sa may hallway, nakatukod ang kamay sa baywang, at nakatingin sa amin na para bang hindi na siya nagulat sa nangyari. Nagtagpo ang mga mata namin. Sa titig niyang punong panghuhusga, alam kong malalagot ako rito. Dinala ako ng mga security sa opisina ni Damian. Hindi ko alam kung anong mas nakakainis ang pagkakasabunutan namin ni Yumi sa harap ng napakaraming empleyado o ang katotohanan ngayon, haharapin ko na naman ang sermon ni Damian. Pagkapasok ko sa opisina niya, agad niyang sinarado ang pinto ng malakas, sapat para maramdaman ko ang bigat ng galit niya. Nakatayo siya sa harap ko, nakakunot ang noo, at punong-puno ng puot ang tingin niya sa akin. Alam kong wala akong ligtas ngayon. Belle, malamig niyang bungad, pero ramdam ko ang bahagyang panginginig ng boses niya hindi dahil sa kaba kundi dahil sa pagpipigil sa galit. Nanatili akong tahimik, piniling huwag siyang bigyan ng kahit anong reaksyon. Nakita ko ang pag-clench ng panga ni A bago siya muling nagsalita. Ano bang pumasok sa isip mo? Ano yung ginawa mo sa lobby? Tandang padamdam. Wala ka bang delikadesa? Doon na ako hindi nakapagpigil. Delicate sa Damian, kung may taong walang delikadesa rito, hindi ako yun. Hindi ba't si Yumi ang una na pailing siya at mariing pinutol ang sinasabi ko? Hindi mo ba naisip kung anong epekto nito sa kumpanya? Tandang padamdam. Sa akin, ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hindi ka pwedeng basta na lang makipag-away sa kung sino-sino. Pero ano, nilagay mo na naman ang sarili mo sa kahihiyan. Humigpit ang hawak ko sa gilid ng suot kong blouse. Hindi ako ang dapat mong sinisisi Damian. Si Yumi ang nagsimula ng lahat, pero ikaw ang lumaban sa kanya na parang tambay sa kanto. Mariin niyang putol sa akin, at sa saglit na yun, natigilan ako. Parang sinampal ako ng malamig na tubig. Nakatingin siya sa akin na para bang isa akong malaking pagkakamali. Diyos ko, Belle, ngayon naiintindihan ko na kung bakit ka iniwan ni Adrian. Kung ganyan ka umasta, sino bang matinong lalaki ang gugustuhing manatili sa'yo? Halos mapatid ang hininga ko sa sinabi niya. Hindi ko alam kung anong mas masakit ang pang-iinsulto niya sa akin sa harapan ng buong opisina niya o ang katotohanang ang lalaking pinakasalan ko, kahit peke ang kasal namin, ay walang ibang ginawa kundi hirakan ang pagkatao ko. Pilit kong nilabanan ang kirot sa dibdib ko, hindi ako papayag na makita niya akong mahina. Wow! So ngayon, ako pa ang may kasalanan kung bakit ako iniwan. Ngumisi siya, pero halatang puno ng pangungut siya. Hindi mo ba iniisip kung bakit ka pinagpalit? Hindi mo ba naiisip kung bakit si Yumi ang pinili ni Adrian? Kasi kahit gaano pa siya kasama, kahit gaano siya ka-manipulative, at least marunong siyang kumilos ng disente. Napapikit ako ng mariin, pilit pinapakalma ang naglalagablab kong emosyon. Pero hindi ko kayang palampasin ito. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya, hindi inaalis ang tingin ko sa mga mata niya. So ang gusto mong sabihin, Damian, ako ang mali sa lahat ng nangyari. Na ako ang dahilan kung bakit iniwan ako ng ex ko. At ngayon, gusto mong paniwalain akong kasalanan ko kung bakit ako inaapinang ng babaeng yun. Nagtadges ang bagang niya, pero hindi siya umiwas sa titig ko. Alam mo kung ano ang pinakaayaw ko sa iyo, Damian. Dahan-dahan akong ngumiti, pero halatang puno ng hinanakit iyon. Masyado kang magaling manghusga. Para kang Diyos kung makapanghusga sa akin, para bang ikaw ang pinaka-perpektong tao sa mundo. Pero ang hindi mo nakikita, ikaw mismo ang duwag. Naningkit ang mata niya. Ano? Tumawa ako ng mapakla. Oo, Damian. Duwag ka. Akala mo ba hindi ko nakikita? Takot kang lumaban sa mga taong talagang gumagawa ng masama. Takot kang kumilos laban kay Yumi dahil ayaw mong madungisan ang pangalan mo. Takot kang ipaglaban ako dahil mas pinapahalagahan mo ang kumpanya mo kaysa sa asawa mong ikaw mismo ang nagpakasal. Halos mag-apoy ang mga mata niya sa galit. Huwag mong ipilit sa akin na ipaglaban kita, Belle. Hindi ako si Adrian. Hindi ako yung lalaking gusto mong sumunod-sunod sa'yo. Alam ko, kasi kahit kailan, hindi ka naging lalaki para sa akin. Nagkatitigan kami, parehong puno ng galit, parehong hindi gustong bumigay. Bago pa ako tuluyang sumabog, mabilis akong tumalikod at naglakad papunta sa pinto. Isa pero bago ko pa ito mabuksan, narinig ko ang malamig niyang boses sa likod ko. Kapag sumabog ang isyu na ta, Belle, ikaw lang ang may kasalanan. Dahan-dahan akong lumingon at tinitigan siya ng matagal.
Hindi na ako natatakot, Damian. Sanay na akong ipaglaban ang sarili ko mag-isa. Sa huling pagkakataon, tuluyan akong lumabas ng opisina niya, hindi na lumingon. Mabilis akong naglakad palabas ng opisina ni Damian, hindi inalintana ang mga matang nakasunod sa akin. Wala akong pakialam kung narinig ng buong kumpanya ang sigawan namin. Wala akong pakialam kung ano pa ang isipin nila. Ang tanging gusto ko lang ay makalayo sa lalaking walang ginawa kundi saktan ako gamit ang matatalim niyang salita. Pagdating ko sa parking lot, agad akong sumakay sa kotse ko at mabilis na pinaharurot iyon paalis. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero isang bagay lang ang sigurado ako, hindi ako makakauwi sa penthouse na yon. Hindi ko kayang makita si Damian. Hindi ko kayang makasama siya sa iisang bubong matapos ang lahat ng sinabi niya. Ang sakit ng mga sinabi niya. Para siyang isang patalim na paulit-ulit akong hinihiwas sa bawat insultong binibitawan niya. Hindi pa ba sapat ang lahat ng sakit na pinagdaanan ko? Hindi pa ba sapat na iniwan ako ng ex ko para sa babaeng tinuring kong kaibigan noon? Ngayon, pati asawa ko, sinisisi ako sa lahat ng nangyari. Bakit parang kasalanan ko ang lahat? Bakit parang ako ang may mali? Hindi ko na malayang may luha ng pumapatak sa pisngi ko habang nasa daan ako. Pinuhasan ko ito gamit ang likod ng kamay ko, pilit na tinatanggal ang sakit, pero hindi ko magawa. Pagdating ko sa penthouse, mabilis akong pumasok at dumiretso sa kwarto. Kinuha ko ang pinakamalaking malita na mayroon ako at walang pag-aalinlangan na sinimulang ipasok doon ang lahat ng gamit ko. Hindi ko na inisip kung maayos ba ang pagkakapak, ang mahalaga lang sa akin ay makaalis agad. Ayokong manatili rito. Ayokong manatili sa lugar kung saan paulit-ulit akong sinasaktan ng taong dapat sana ay kakampi ko. Para kang tambay sa kanto. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ka iniwan ni Adrian. Paulit-ulit na tumutunog sa utak ko ang mga sinabi ni Damian. Lalo lang bumibigat ang loob ko sa bawat alaala ng galit sa mukha niya habang binibigkas ang mga salitang yun. Para bang wala akong halaga sa kanya. Para bang isa akong problema na hindi niya gustong pagtuunan ng pansin. Pinunasan ko ang luha ko at mas lalong binilisan ang pag-iimpake. Hindi ko kailangang hintayin siya. Hindi ko kailangang ipaliwanag ang sarili ko. Umalis na lang ako nang hindi na nakipagtalo pa. Nang matapos kong ipasok ang huling damit ko sa malita, inuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang caretaker ng kondo ko dati. Kuya Leo, pakibuksan po yung unit ko. Pauwi na ako riyan. Bakit po, Ma'am Belle? May problema po ba? Tanong niya, halatang nag-aalala. Ngumiti ako kahit hindi niya iyon nakikita. Wala po, kuya. Gusto ko lang bumalik sa dati kong bahay. Sige po, ma'am. Ipapalinis ko na rin yung unit ninyo. Salamat po. Agad kong binaba ang tawag at hinatak ang malito ko papunta sa pintuan. Nang mabuksan ko iyon, muntik na akong mabangga sa katawan ng isang matandang babae na halatang nagulat nang makita ako. Si Manang Fe, ang matandang kasambahay ni Damian na itinuring ko na ring pangalawang ina. Belle, saan ka pupunta? Gulat niyang tanong nang mapansin ang malita ko. Hindi ko siya kayang tingnan sa mata, kaya ibinaling ko ang paningin ko sa gilid. Manang, aalis na po ako. Ha? Bakit? Lumapit siya sa akin, halatang nag-aalala. Anong nangyari? Nag-away ba kayo ni Sir Damian? Napangiti ako ng mapakla. Manang, kailan ba kami hindi nag-aaway? Saglit siyang natahimik, para bang hindi alam kung ano ang sasabihin. Anak, sigurado ka ba? Baka pwede pang pag-usapan niyo, umiling ako. Ayoko na, Manang. Pagod na ako. Hindi ko na kayang makipagtalo sa kanya laraw-araw. Mas mabuting umalis na lang ako bago pa tuluyang mawala ang respeto ko sa sarili ko. Kita ko ang lungkot sa mukha ni Manang Fe, pero hindi na niya ako pinigilan pa. Hinawakan lang niya ang kamay ko at marahang pinisil. Sige, anak, pero kung may kailangan ka, sabihin mo lang ha. Kahit kailan, hindi kita iiwan. Doon na naman ako naluha. Ngumiti ako ng mahina bago niyakap si Manang Fe. Salamat po, Manang. Hinaplos niya ang likod ko bago ako tuluyang binitiwan. Bitbit ang malita ko, lumabas ako ng penthouse at bumaba sa parking lot. Sinalubong ako ng malamig na hangin, pero mas malamig ang nararamdaman ko sa loob. Wala akong balak bumalik. Wala akong balak humingi ng tawad sa isang taong hindi marunong umintindi.
Mula ngayon, hindi ko nahahayaang year-okan ako ng kahit sino. Lalo na ni Damian Villarreal. Pagdating ko sa dati kong kondo, agad akong bumaba ng kotse at sinalubong ako ni Kuya Leo. Mabilis niyang kinuha ang molito ko at isinama ako papasok. Pakiramdam ko ay gumuho ang mundo ko, pero sa kabila ng lahat, pilit kong pinanindigan ang desisyon kong umalis sa penthouse ni Damian. Pagpasok ko sa unit ko, bumungad sa akin ang pamilyar na espasyo, ang tahimik kong sanktuaryo bago ko pinasok ang buhay may asawa na ngayon ay parang bangungot na hindi ko matakasan. Inilibot ko ang paningin ko sa paligid. Wala itong kasing laki ng penthouse ni Damian, pero ito ang naging tahanan ko ng matagal, at sa lugar na ito, hindi ako kailangang lumaban araw-araw para lang patunayan ang sarili ko. Huminga ako ng malalim bago bumaling kay Kuya Leo. Salamat po, Kuya. Ngumiti siya ng may pag-aalala. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Ma'am Belle? Tumingin ako sa labas ng bintana, sa maliwanag na lungsod na parabang pinapaalala sa akin na hindi rito nagtatapos ang buhay ko. Oo, Kuya, sigurado na ako. Alam kong iniisip niya na baka impulsive lang ang ginawa kong pag-alis, pero kung siya lang ang makakarinig ng mga sinabi sa akin ni Damian, malalaman niyang wala ng dahilan para manatili ako sa piling ng lalaking iyon. Mabilis akong nagbihis at humiga sa kama ko. Dati, sobrang komportable ako rito, pero ngayon, parang may kung anong bigat sa dibdib ko. Hindi ko naiwasang maalala ang huling usapan namin ni Damian. Para kang tambay sa kanto. Napaisip ako sa sinabi niya. Hindi pa naman ako nahuhulog sa matandang yun. Nginitian ko si Bea bago binuksan ang bote ng alak at tinungga iyon. Tama ka, mula ngayon, wala na akong paki kay Damian. Umangat ang kilay niya. Yan ang gusto ko sa'yo, girl. Napangiwi ako ng magising kinabukasan dahil sa matinding sakit ng ulo. Para akong ginilitan ng sentido sa tindi ng hangover. Dahan-dahan akong bumangon mula sa kama at napahawak sa noo ko. I swear, never again. Bulong ko sa sarili ko. Napasulyap ako sa cellphone kong nasa bedside table at agad itong kinuha. Sa loob-loob ko, may kung anong bahagi ng puso ko ang umaasa na makikita ko ang pangalan ni Damian sa screen kahit isang text man lang. Pero wala. Zero. Blanca. Ni isang missed call, wala. Napangisi ako ng mapait. So ganito lang yun. Ganun lang ako kadaling kalimutan. Tinapon ko ang phone sa kama at napabuntong hininga. Sa totoo lang, wala naman talaga akong balak pumasok opisina ngayon. Ano namang dahilan ko para pumasok? Para makita na naman ang Damian Villarreal na wala namang pake kung umalis ako o hindi. Para panoorin si Imi-chan na lamandi sa asawa ko sa harapan ko. Over my dead body. Pinaikit ko ang mga mata ko at puwersahang pinakalma ang sarili ko. Hindi mo kailangan si Damian, Belle. Hindi mo kailangang makita siya araw-araw para lang maramdaman mong buhay ka. Kaya mo nang mag-isa. Pero kahit ilang beses kung ulitin yun sa utak ko, parang hindi pa rin ako kumbinsido. Tumayo ako mula sa kama at naglakad papunta sa banyo. Sinulyapan ko ang refleksyon ko sa salamin, mukha akong ewan. Namumugto ang mga mata ko, gusot-gusot ang buhok, at halatang wala ako sa mood para sa kahit anong drama sa buhay. Time to move on, Belle. Pinanindigan ko ang desisyon kong hindi pumasok ngayong araw. Tinext ko si Carla. Girl, day off muna ako today. Hindi ko kayang makita ang pagmumukha ng Damian na yun. Hindi pa lumilipas ang 1 minuto, nag-reply agad siya. Carla, yes. Finally, matino kanal, mag-relax ka muna. Maniwala ka sa akin, hindi worth it na bigyan ng panahon ang lalaking walang kwenta. Napangiti ako ng bahagya. Mabuti na lang at nandyan si Carla para sa akin. Pero kahit anong gawin kong distraction sa sarili ko, hindi ko maiwasang isipin kung ano ang ginagawa ni Damian ngayon. Nag-aalala kaya siya kung bakit hindi ako pumasok. Napansin kaya niyang wala ako sa opisina. O baka naman mas masaya siya ngayon dahil wala ako roon para istorbohin siya. Hindi ko alam kung bakit ang sakit-sakit ng realization na wala siyang pake. Bakit nga ba ako nasasaktan? Umiling ako. No, Belle, tama na. Tama na tong kahibangang to. Kailangan kong gumalaw. Kailangan kong gawin ang kahit ano basta lang ma-distract ako sa iniisip ko. Kaya nagdesisyon akong lumabas ng kondo at pumunta sa isang cafe malapit sa unit ko.
Isang tahimik na lugar kung saan wala akong makikitang kakilala at higit sa lahat, walang Damian Villarreal na gugulo sa araw ko. Pagkaupo ko, umorder ako ng isang malaking tasa ng cappuccino at isang slice ng cheesecake. Habang hinihintay ko ang order ko, kinuha ko ang phone ko at nag-scroll sa social media. At doon ko nakita ang isang larawan na agad nagpabagsak ng mood ko. Isang litrato ni Damian at Yumi-chan sa opisina. Magkatabi silang dalawa, parehong nakangiti habang may hawak na champagne glass. May caption pa si Yumi, "Success. A great day with the best boss. Cheers to more victories ahead." Biglang nanikip ang dibdib ko. Alam kong professional ang post. Alam kong posibleng walang mali siya iyon. Pero hindi ko mapigil ang magalit. Nagpa-celebrate si Damian. Masaya siya ngayon. Habang ako nandito, nagmumakmak at naghihintay na kahit papaano ay hanapin niya ako. Para akong sinampal ng realidad. Wala siyang pake. Hindi niya ako hinanap. Hindi niya naisip kung nasaan ako. Masaya siya kahit wala ako. At sa puntong iyon, parang may nag-switch sa utak ko. Kung hindi siya apektado, bakit ko pa hahayaang masaktan ako? Kung wala siyang pake, bakit ko pa iintindihin ang nararamdaman niya? Fine. Two can play this game? Damian? Mabilis akong nag-type sa phone ko at tinawagan si Bea. Sinagot niya agad. Girl, bakit? Gusto kong gumala. Mag-party tayo mamaya. Nagulat siya. Wait, what? Party? As in ikaw. Si Belle na laging work mode. Yes. Let's go. Mag-enjoy tayo. Ayoko nang magmukmak. May ilang segundong katahimikan bago siya sumagot. Damn, girl. I love this new you. Sige, bahala na ako sa lahat. I'll pick you up at 9 p.m. Ngumiti ako. Good. See you later. Pagkatapos ng tawag, humigop ako ng mainit na kape at ngumiti ng mapait. Kung si Damian ay masaya na wala ako, wala akong balak magmukmak sa isang tabi habang siya ay nagdiriwang. Simula ngayon, wala na akong pake. Pagkatapos ng tawag ko kay Bea, tumitig ako sa harapan ng tasa kung may lamang natitirang kape, para bang inaabsorb ko pa ang desisyon kung gagantay ako kay Damian hindi sa paraan ng pagsisira sa buhay niya, kundi sa paraan ng pagpapakita sa kanya na kaya kong mabuhay nang wala siya. Kung masaya siya sa piling ni Yumi, fine. Ako rin, magpapakasaya sa buhay ko. Kaya nang sumapit ang 9:00 ng gabi, handa na ako. Suot ko ang isang itim na body-hugging dress na nagpapakita ng aking mga kurba. Simple pero classy. Isang bagay na siguradong mapapansin ng kahit sino sa bar na pupuntahan namin. Lanayos ko ang buhok ko sa loose waves at naglagay ng makeup na sapat lang para magmukhang fresh at glowing. Hindi lang si Damian ang may karapatang mag-enjoy. Maya-maya lang, bumusina na si Bea sa labas. Pagpasok ko sa kotse, nanlaki ang mga mata niya. Damn, girl, sino yang nasa harapan ko at anong ginawa mo kay Belle? Tandang padamdam panipik. Napangiti ako. Ako pa rin to. Pero mas better version. Gusto ko yan. Let's go and have some fun. Dinala niya ako sa isang sikat na high-end bar kung saan maraming mayayaman at kilalang tao ang nagpupunta. Pagkapasok namin, agad akong nakaramdam ng excitement sa tunog ng malakas na music at ang makulay na ilaw na sumasayaw sa paligid. Pumunta kami sa bar counter at umorder ng drinks. 1 tequila shot for each of us. Sigaw ni Bea, na halatang mas excited pa sa akin. Napailing ako pero tinanggap ang baso. Tenyu baginangs, bulong ko bago ininom ang tequila sa isang lagok. Nagpakawala ako ng isang malalim na hinga nang maramdaman ang init ng alak sa lalamunan ko. Damn, Belle, mukhang seryoso ka sa revenge glow-up mo, ah. Natatawang sabi ni Bea. Hindi naman ako naghihiganti, sagot ko habang umiling. Gusto ko lang patunayan sa sarili ko na hindi lang si Damian ang pwedeng maging masaya. That's the spirit. Habang lumilipas ang oras, nagsimula akong maging mas kampante. Pumunta kami sa dance floor, nagsayaw kasabay ng musika, at tinanggap ang mga inuming inaalok sa amin ng ibang tao. Biglang may lumapit sa akin na isang gwapong lalaki. Matangkad, may matipunong katawan, at nakasuot ng dark blue na suit na halatang mamahalin. Ngumiti siya sa akin at nagpakilala. Hi, I'm Lucas. You look stunning tonight. Napangiti ako. Thanks, Belle. Would you like to dance?
Sinulyapan ko si Bea at nakita ko siyang kinikilig sa tabi. Uminom ako ng isa pang shot ng tequila bago tinanggap ang alok ni Lucas. Sumayaw kami sa gitna ng dance floor. Hindi ako lasing, pero sapat na ang tama ng alak para magbigay sa akin ng kumpiyansa. Malaya kong iginalaw ang katawan ko sa saliw ng musika. Lucas was a great dancer, smooth and gentleman. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang sunod na mangyayari. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang tensyon sa paligid. Parang may nakatingin sa akin. Isang matalim na titig na bumabaon sa likod ko. Nang lumingon ako, muntik na akong mapa-atres. Si Damian. Nakatayo sa hindi kalayuan, suot ang itim na suit na parang hinugot mula sa isang fashion magazine. Pero ang pinaka-nakaka-intriga, ang malamig at matalim niyang titig na diretsyong nakatutok sa akin. Napasulyap ako kay Lucas na walang kamalay-malay sa presensya ng asawa ko. Oh, God? Of all places, bakit nandito siya? Nagpanteng ang tenga ko. So, hindi siya nag-text o tumawag sa akin buong araw, pero ngayon, bigla siyang nagpakita. And what? He expects me to stop and run back to him. Kinuha ko ang isang shot glass mula sa tray ng waiter na dumaan at ininom ito nang hindi man lang nililinggan si Darn Ian. You okay? Tanong ni Lucas, napansin yata ang reaksyon ko. Yeah, sagot ko sabay ngiti. Let's keep dancing. Pero kahit anong pilit kong mag-focus, ramdam ko ang presensya ni Damian. Hanggang sa hindi ko nakinaya at bumaling ulit ako sa direksyon niya. Kasama niya si Yumi. Bigla akong napatigil. What the hell? Tandang padamdam. Mula sa kinatatayuan ko, kitang-kita ko kung paano nakasandal si Yumi kay Damian. Halos yakapin na niya ang braso nito habang may sinasabi sa tainga ni A. Pero ang mas lalong nagpainit sa ulo ko ay nang makita kong hindi siya umaalis sa pwesto niya. Nakatingin lang siya sa akin. Nagpapakita ng dominance. Parang sinasabi niyang, akin siya, Belle. Put angina. Excuse me, sabi ko kay Lucas bago mabilis na naglakad papunta sa direksyon ni Damian. Hindi ko na inisip kung tama ba o hindi ang gagawin ko. Basta gusto kong harapin siya. Pagkalapit ko agad kong tiningnan si Damian ng diretsyo sa mga mata. Well. Small world, sarkastiko kong sabi. Ngumiti si Yumi. Oh, dito ka rin pala, Belle. I didn't expect to see you here. I'm sure you didn't, sagot ko, hindi man lang nag-abala na ngumiti pabalik. Si Damian naman, walang imik. Nakatingin lang sa akin na para bang nag-aalangan kung ano ang gagawin niya. Ano, Damian? Direkta kong tanong. Nag-enjoy ka ba sa celebration ninyo ni Yumi? Ang saya-saya ninyo sa picture, di mo man lang napansin na hindi ako pumasok sa trabaho today. Napansin kong saglit siyang napakunot noo. So, hindi niya napansin. Kung hindi ka pumasok, hindi mo problema yon. Trabaho mo yon, Belle, malamig niyang sagot. Oh, trabaho ko. Tumawa ako ng mapait. Well, sorry. I was too busy trying to move on from my pathetic excuse for a marriage. Naningkit ang mga mata ni Damian. Pathetic. Yeah. And guess what? I'm doing a damn good job. Ngumiti ako ng matamis at sinadyang lingunin si Lucas, na nakamasid pa rin sa amin. I was actually having fun until I saw you two. Nagpalitan ng tingin si Damian at Yumi, bago siya muling bumaling sa akin. Kung ganyan ang iniisip mo, Belle, then maybe this marriage was a mistake after all. Parang sinampal ako sa mukha ng mga salitang iyon. Pero hindi ako papatalo. Tama ka, matapang kong sagot. Isa itong malaking pagkakamali. Sa harap niya, humakbang ako pabalik kay Lucas at walang pag-aalinlangan, hinayla ko siya papalapit at hinalikan sa pisngi. Alam kong mali. Alam kong childish. Pero gusto kong ipakita kay Damian na kaya kong lumaban. At gusto kong makita kung ano ang magiging reaksyon niya. Hindi ko inaasahan ang ganitong klaseng eksena ngayong gabi. Ang buong plano ko ay lumabas, uminom ng kaunti, at kahit papaano ay mag-relax. Hindi ko inakala na makikita ko rito si Belle at mas lalong hindi ko inakala na makikita ko siyang nakikipagsayaw sa ibang lalaki. At ngayon, nasa harapan ko siya, nakangiti sa lalaking iyon na para bang ako lang ang hindi narito. Tangina. Dapat wala akong pakialam. Dapat wala akong maramdaman.
Pero angina, hindi ko mapigilan ang matinding selos na unti-unting sumisirit sa dugo ko nang makita ko ang paglapat ng labi niya sa pisngi ng lalaking iyon. Lucas. Tiningnan ko ang lalaki mula ulo hanggang paa. Malinis, mukhang edukado, at halatang may kaya sa buhay. Pero sa paningin ko, isa lang siyang patay gutom na gustong sumawsaw sa isang bagay na hindi niya pag-aari. Dahil si Belle ay asawa ko. Wala siyang karapatang halikan kahit pisngi nito. Bago ko pa mapigilan ang sarili ko, mabilis akong lumapit sa kanila at walang paabang kinuwelyuhan ko ang lalaki. Napasinghap ang ilang tao sa paligid namin, at ilang segundo lang ay nakuha na namin ang atensyon ng iba pang nasa bar. Pero wala akong pakialam. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Malamig kong tanong kay Lucas habang mahigpit na nakasara ang kamao ko sa kwelyo ng kanyang damit. Nagulat siya sa ginawa ko, pero mabilis niyang binalik ang composure niya. What's your problem, man? Nagngingit-ngit ang pangako. Ang problema ko, hinahayaan mong halikan ka ng asawa ko na parang wala lang. Narinig ko ang mahinang pagtawa ni Belle sa gilid ko. Oh, so ngayon, big deal na. Bakit? Hindi ba dapat wala kang pakialam? Hindi ba sabi mo sa akin kanina na mistake lang itong kasal natin? Binalingan ko siya at mas lalong nag-init ang ulo ko nang makita ko ang pilyang ngiti niya. Alam kong sinasadya niya ito. Sinadya niyang halikan ng lalaking to para inisin ako. At Tangina, epektibo. Belle, sumusobra ka na. Nagtaas siya ng kilay. Oh, sobra na agad yun. Damian, halik lang yun sa pisngi. Hindi ko nga hinuberan, baka gusto mong ulitin ko ng tama. Nanikip ang dibdib ko sa sinabi niya. Para bang biglang sumabog ang init ng dugo ko sa katawan ko. Binalik ko ang tingin kay Lucas, na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakawala sa pagkakahawak ko. Stay the fuck away from my wife, madan kong satbi bago ko siya tinulak pabalik. Halos matamba siya pero mabilis siyang nakabawi. What the hell, man? She was the one who approached me. Sigaw ni Lucas. And she's still my wife. Tiningnan ko siya nang may babala sa mata ko. Kapag hindi siya lumayo kay Belle, baka hindi lang kurot ang abutin niya sa akin. Damian, galit na sigaw ni Belle. Ano bang problema mo? Humarap ako sa kanya, nanlalaki ang mga mata sa frustration. Lako ang may problema, Belle. Pinapalabas mong parang wala lang itong kasal natin. Hindi ba naman talaga? Sigaw niya pabalik. Napatigil ako. Ikaw ang nagsabi, Damian. Ikaw ang nagpamukha sa akin na wala lang ako sayo. So bakit ka biglang affected? Bakit ka biglang nagagalit? Hindi ako nakasagot. Dahil angina, hindi ko rin alam. Alam kong dapat wala akong maramdaman. Alam kong hindi ito totoo. Pero bakit ganito? Bakit ang sakit makita siyang may ibang lalaki? Bakit ang sakit marinig sa kanya na wala lang itong kasal namin? Hinilat ko ang sentido ko at huminga ng malalim. Let's go home, Belle. Ha! You heard me, we're leaving. The hell we are. Hindi ako nagdalawang isip. Hinawakan ko ang braso niya at hinayla siya palayo. Damian, let me go. Pilit niyang pagpupumiglas, pero hindi ko siya binitiwan. Enough, Belle. Tama na ta. Uuwi na tayo. I said, let go. Bago pa niya ako masampal, binigyan ko siya ng matalim na tingin. Subukan mo lang, Belle. You're coming with me whether you like it or not. Kitang-kita ko ang galit sa mga mata niya, pero hindi na siya nagpumiglas. Nang makarating kami sa parking lot, binuksan ko ang pinto ng sasakyan at tiningnan siya. Get in. Hindi ako sasama sayo. Belle. Damian. Napuno na ang pasensya ko. Sa isang mabilis na kilos, inangat ko siya at isinakay ng sapilitan sa kotse. Damian, let me out. Sigaw niya habang sinusubukang buksan ang pinto, pero mabilis kong pinahit ang lock. You're not going anywhere. Tangina, Damian. Wala kang karapatan na diktahan ako. Humarap ako sa kanya, nag-aapoy ang tingin. Kung ako walang karapatan, bakit ka pa rin nasasaktan sa mga ginagawa ko? Napatigil siya. You act like you don't care, Belle, but you do. Napakagat siya sa labi, halatang hindi alam ang isasagot. Ngumiti ko, pero hindi ito isang ngiting masaya. You're pissed because you still want me to care. Naningkit ang mata niya. Tangina mo, Damian. Lasing ka na.
Kailangan na nating umuwi, Belle, bulong ko. Hindi na ako babalik sa bahay mo. Hindi naman totoo ang kasal natin kaya huwag mo akong pakialaman kung ano ang gagawin ko. Bakit hindi ka nalang magsaya kasama si Yumi? Siya naman palagi ang pinapanigan mo, di ba? Nagseselos ka ba kay Yumi? Tanong ko, bakit naman ako magseselo sa babaeng yun? Wala pa siya sa kalingkingan ko. Sigaw niya at nagkibit-balikat. Napakagatlabi ako. Then why did you react like that? Nanahimik siya. Hinubad ko ang black suit ko nang mapansing giniginaw siya at halos lamubas na ang dibdib niya. Ngunit hindi niya tinanggap nang ibigay ko iyon sa kanya. Sa halip, sinubukan niyang lumabas dahil gusto niya pang mag-enjoy. I'm a public figure. Baka magwala ka sa loob ng bar street makagawa ng eksena na pwedeng ikasira lalo sa reputasyon nating dalawa, saad ko. Bigla siyang tumawa. Reputasyon. Wala akong pakialam sa reputasyon mo, Damian. Just open this damn car or else magwawala ako rito. Napahilamos ako ng mukha. Tama na ang pagiging childish. Kailangan na natin umuwi. Putanjay Damian. Akala ko ba matalino ka? Naningkit ang mga mata ko sa tanong niya. Hindi ka ba makaintindi sa sinabi ko? Hinding-hindi na ako babalik sa bahay mo. Sigaw niya at muling sinubukang buksan ang pintuan ng kotse ko. Napapikit ako saglit at nang magdilat ako ng mata, tinitigan ko ng maigi si Belle. Napalunok ako nang bumaba ang paningin ko sa lovey niya. I can still feel her lips noong aksidente niya akong N************** noong huli siyang nalasing. May parte sa isip ko na gusto siyang halikan para tumahimik, pero natatakot ako na baka hindi lang suntok ang aabutin ko sa kanya. Nag-iwas ako ng tingin at binuhay ang makina ng sasakyan. We're leaving, malamig kong sabi. We are not leaving. Sigaw niya sa akin. Napakuyom ako ng kamao. Inubos niya na ang pasensya ko. Kahit anong gawin ko, palagi niya nalang ginugulo ang buhay ko. Bago pa siya muling makapagsalita, hinawakan ko ang batok niya at inangkin ang kanyang labi. Digresya Mimi author si Damian na ang nag-first move para tumahimik si Belle. Tandang padamdam. Naramdaman ko ang paninigas ng buong katawan niya. Nagpumiglas siya, pero hindi ko siya hinayaang makawala. Naramdaman ko ang init ng kaniyang hininga, ang bahagyang panginginig ng kanyang katawan, at ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Damn it! Hindi ko dapat ginagawa to. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Sa simula, hindi siya gumanti. Alam kong gulat siya sa ginawa ko. Pero nang maramdaman kong medyo lumalambot ang kanyang mga labi, akala ko may pag-asa akong mapatunayang hindi niya kayang labanan ang halik ko. Bigla niyang kinagat ang labi ko. Tangina, Belle. Napamura ako nang maramdaman ang sakit. Napaatras ako, hawak ang labi kong may bahagyang dugong lumabas. Bago ko pa siya masermonan sa ginawa niya, dama po ang isang malakas na sampal sa pisngi ko. Nanlilisik ang mata niya habang tinatitigan ako na parang gusto akong sunugin ng buhay. Putanjay na mo, Damian. Sigaw niya, puno ng galit ang boses. Ano bang akala mo sakin, ha? Na basta mo na lang ako hahalikan kahit kailan mo gusto. Tandang padamdam panipik. Hinawakan ko ang pisngi kong nag-init sa sampal niya. Alam kong malakas siyang sumampal, pero hindi ko inasahan na ganito kasakit. Damn it! Malakas pala talaga siya. Limang your husband, Belle, sagot ko ng malamig habang pinunasan ang dugo sa labi ko. Ha! Hinampas niya ang dibdib ko. Huwag mo akong daanan sa ganyan, Damian. Contract marriage lang, ta. Hindi kita asawa sa totoong buhay. Bamantong hininga ko, pilit nilulunok ang inis na bumabalot sa dibdib ko. And yet, you're still wearing my last name. Putanjay na mo talaga, bulong niya, punong-puno ng puot ang boses. Tiningnan ko siya ng diretso. Bakit? Naguguluhan ka ba, Belle? Hindi ako naguguluhan. Naiinis ako. Dahil sa'yo. Dahil sa kin. O dahil sa nararamdaman mo kapag hinahalikan kita. Nagpanik ang mga mata niya. Gusto niyang magpanggap na hindi siya affected, pero kita ko sa mata niya ang bahagyang pagkalito. You're disgusting, Damian, madiin niyang sabi, pero kita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. And yet, you didn't push me away agad kanina, sagot ko, mas lumalapit sa kanya. Tumigil ka, Damian, babala niya. Pero hindi ako tumigil. Mas lalo akong lumapit,
hanggang sa halos magdikit na ulit ang mga labi namin. Kita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang katawan. Chapter 12. Bakit hindi mo ko kayang tingnan ng diretsyo, Belle? Umalis ka sa harapan ko, bulong niya. Sabihin mo sa Kin, Belle, bulong ko rin pabalik. Kung galit ka talaga sa Kin, bakit hindi mo ko tinutulak ngayon? Alam kong gusto niyang magsalita. Alam kong gusto niyang kontrahin ako, pero sa mga titig niya, alam kong nasusukol ko siya. Nagmamadali siyang tumalikod, pilit tinatago ang ekspresyon sa mukha niya. Tama na, Damian, mahinang sabi niya. Ayoko nang makipagtalo sa'yo. Huminga ako ng malalim. Belle, ayoko na, sigaw niya, nilingan niya ako, at sa unang pagkakataon ay nakita ko ang bahagyang pagluha ng kanyang mga mata. Nagulat ako, hindi ko inaasahan ta. Belle is stubborn, prideful, and feisty. Hindi siya umiyak ng basta-basta. Pero bakit ngayon? Nanginig ang mga labi niya bago siya muling nagsalita. Pagod na ako, Damian. Napako ako sa kinatatayuan ko. Pagod na akong magpanggap na ayos lang ang lahat. Pagod na akong makipagtalo sa iyo araw-araw. Pagod na akong makipaglaro ng kung anong laro ta. Belle. Tuldok. I just want to be free, Damian, bulong niya. Hindi ko alam kung bakit pero parang may humigpit sa dibdib ko. Free from what? From this marriage? Sagot niya agad. Put angina. Alam kong kontrata lang ito. Alam kong hindi talaga totoo. Pero bakit parang tinamaan ako sa sinabi niya? Gusto mo akong layuan, Belle? Tumanggo siya, hindi nag-aalangan. Yes, Damian. I want my freedom back. Humigpit ang kamao ko, pero pilit kong pinakalma ang sarili ko. Fine, sagot ko, walang emosyon. Pero tandaan mo to, Belle. Tiningnan niya ako, naghihintay sa sasabihin ko. Hindi kita basta-basta pakakawalan. Pagkatapos noon, tumalikod ako at umalis, iniwan siyang mag-isa sa madilim na kalsadang iyon. Pero kahit ilang hakbang na ang layo ko, hindi ko pa rin magawang palayain ang bigat na nararamdaman ko sa dibdib ko. Nang linggonan ko si Belle, nakaupo na siya sa kalsada. Napabuntong hininga ako at binalikan siya. Bakit ka bumalik? Pagtataray niya, luuwi na kita, kalmadong sabi ko. Ayoko. Humugot ako ng malalim na hininga at binuhat siya. Napamura ako nang bigla niyang kagatin ang tainga ko at sinubukang bumaba. Ipinasok ko siya sa loob ng kotse ko at hinawakan ng mahigpit ang braso niya nang sabukan niyang tumakbo. Hahalikan ulit kita kung hindi ka sasama sa akin, pagbabanto ko. Palihim akong ngumiti at isinara ang pinto. Sinulyapan ko si Belle nang makapasok na ako sa driver's seat. Napabuga ako ng hangin nang magtama ang mga mata namin. Matulog ka muna, saad ko at binuhay ang makina ng kotse. Pagdating namin sa bahay, napansin kong nakatulog pala si Belle sa biyahe. Maingat ko siyang binuhat hanggang sa nakarating kami sa kanyang silid. Nang ibaba ko siya bigla na lang siyang napahawak sa akin. Belle, halos mabali ang leeg ko sa gulat nang bigla siyang samuka diretso sa dibdib ko. Nanlaki ang mga mata ko habang ramdam ko ang maligamgam at malapot na suka niyang bumalot sa mamahalin kong suit. Napaatras ako, pero huli na ang lahat. Tumulo ang suka niya pababa sa tiyan ko at sa sinturon ko. Belle, you little ano to? Sigaw ko, hawak-hawak ang magkabilang balikat niya para ilayo siya. Ano ta, ha? Ba't mo ko dinuduwal? Ano ko, lababo? Lasing na lasing siyang tumangala sa Kin, namumungay ang mga mata. Kita ko sa mukha niya ang kawalan ng pake, ang sarap pala sa pakiramdam niyan, bulong niya bago bumagsak ang ulo niya sa balikat ko. Hinayaan lang niya akong mandiri sa nangyari. Tandang padamdam. Belle, put angina ka talaga, iritado kong sabi habang dahan-dahan siyang inaangat. Pwede ka namang samuka sa sahig. O sa CR. O kahit saan, basta hindi sa Kin. Hinampos niya ang dibdib ko gamit ang nanginginig niyang kamay. Ikaw kasi ang lakas ng dating mo. Sumama sikmura ko. Lakas ng dating ko. Anong tingin mo sa Kin, panas na gatas? Napahawak ako sa sentido ko. Damn it, Belle Ramirez Villarreal. Ang kapal mo talaga. Hindi na siya sumagot. Lumaylay na lang siya sa balikat ko, bahagyang humihilik. Great, just great. Umupo ako sa gilid ng kama niya, pilit hinuhubad ang suit kong nilamon ng suka niya.
Tangina, mamahalin to. Sinira niya ng walang kahirap-hirap. Huminga ako ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili ko. Hindi ako dapat nag-aalaga ng lasing na babae pero Angina, wala namang ibang gagawa nito. Asawa ko siya, baka isipin niya na naman na wala akong pakialam sa kanya. I care for her. Ha! Inabot ko ang basang towel sa bedside table at pinunasan ang bibig niya. Umungol siya ng bahagya, pilit na iniiwas ang mukha niya. Tigil-tigilan mo nga ko, Belle, Marin kong sabi. Magtulungan tayo rito. Ayoko, mahinang sagot niya. Hindi kita kilala. Napatigil ako. Tumaas ang kilay ko habang pinapanood siyang parang batang ayaw paliguan. Hindi mo ko kilala, ha? Tumawa ako ng malamig. Ako nga tong asawa mo, pero anong ginawa mo? Nagpakalasing ka sa ibang lalaki. At ngayon, susukuhan mo lang ako tapos sasabihin di mo ko kilala. Hindi siya sumagot. Napailing ako. Angina, bakit nga ba ako nandito? Bakit ko siya inaalagaan? This is not part of the damn contract. Pero heto ako ngayon, wala akong magawa kundi ayusin siya. Nagbuntong hininga ako at marahang tinapik ang pisngi niya. Belle, magpalat ka ng damit. Basang-basa ka ng suka mo. Umungol lang siya at muling bumagsak sa unan. Ikaw na lang, bulong niya. Nanlaki ang mata ko. Ano? Ikaw na lang magpalit sa kin. Ulit niya, hindi man lang bumukas ang mata. Pagod na pagod ako. Hindi ko alam kung may inis ako o matatawa sa sinabi niya. Pero isang tingin lang sa lasing niyang mukha, at alam kong wala siyang malay sa sinasabi niya. Pumikit ako ng mariin bago mabilis na hinayla ang isang oversized shirt mula sa closet niya. Belle, kahit kailan, ang sakit mo sa ulo, bulong ko habang pinupunasan ang mukha niya. Nanginginig siya sa ginaw kaya kinuha ko ang kumot at ibinalot sa kanya. Kahit anong gawin mo, Adrian, mahal kita. Napahinto ako. Tumingin ako sa kanya, pero nakapikit na siya. Mukhang wala siyang kamalay-malay sa sinabi niya. Parang may sumipa sa dibdib ko. Anong sinabi mo? Bulong ko. Pero hindi na siya sumagot. Nakatitig lang siya sa kin, kitang-kita ko sa mga mata niyang gulat at kalituhan. Pero wala akong pakialam. Bago pa siya muling makapagsalita, hinawakan ko ang batok niya at hinayla siya palapit at saka hinalikan si Belle. Alam kong mali. Alam kong hindi ko dapat ginagawa ta. Pero Angina, wala akong pakialam. Sa isang iglap, naglapat ang mga labi namin. Narinig ko ang mahinang paghinga niya, ang bahagyang pag-ungol niya sa pagitan ng halik. Ramdam ko ang bahagyang pag-urong ng katawan niya, pero hindi siya tuluyang lumayo. Hinapit ko siya palapit, dama ang lambot ng katawan niya sa bisig ko. Lalong lumalim ang halik ko, parang gusto kong ipaalala sa kanya na ako ang asawa niya. Na ako lang dapat ang nakakatikim ng matatamis niyang labi. Nakakabaliw siya, pero bigla siyang kumawala, hinihingal. Nanginginig ang mga daliri niyang itinulak ang dibdib ko. Di Damian, paos niyang sabi. Ano bang ginagawa mo? Tiningnan ko lang siya, hindi ako nagsalita. Sa halip, dinampyan ko ulit ang labi niya mas malambing ngayon, hindi tulad kanina na puno ng gigil. Napasinghap siya, nakita ko ang takot at pagkalito sa mga mata niya. Huwag mong gawin to, mahina niyang bulong, halos pakiusap. Huwag mong gawing komplikado ang lahat. Tumaas ang kilay ko. Ako ang gumagawa ng komplikasyon. Oo, madiin niyang sagot. Damian, contract marriage lang ta. Hindi tayo totoong mag-asawa. Hindi, alam ko, malamig kong putol sa kanya. Nakita kong nanikip ang lalamunan niya. Alam kong hindi tayo totoo, Belle, bulong ko, saka inilapit ang labi ko sa tenga niya. Pero hindi ko rin maitanggi na gusto kitang halikan. Napakapit siya sa braso ko, halos mapunit ang manggas ng suot kong polo. Sira ulo ka, mahina niyang sabi, pero hindi ko na siya sinagot. Imbes, hinaplos ko ang pisngi niya at pinatong ang noo ko sa kanya. Damang-dama ko ang init ng balat niya. Ang lalim ng paghinga niya. Mahapdi ang mata ko, parang may humahampas na maso sa ulo ko. Napangiwi ako at napasinghap ng hangin. Angina, hangover. Pumikit ako ulit, nag-ipon ng lakas para bumangon, pero bigla akong natigilan. May kakaiba, mainit ang paligid. Hindi dahil sa sikat ng araw na pumapasok sa kwarto, kundi dahil sa isang bagay o isang tao na nakadikit sa katawan ko. Nagmulat ako ng mata, at doon ko na-realize ang isang bagay na nagpabangon sa kinang parang na-electrocute.
Si Damian ay nakahiga sa tabi ko. Okay, hindi naman totally hubad, pero naka-boxers lang siya at nakalitaw ang matipunong dibdib niya. Ang gwapo pa rin niya kahit tulog. Napalunok ako, pinilit kong alalahanin ang nangyari kagabi. Nagkipag-inuman ako. Nagwala sa harap ni Damian. Naghalikan kami. Gusto kong mauntog sa pader. Dahan-dahan akong gumapang palayo, pero bago pa ako makalayo ng tuluyan, biglang gumalaw si Damian at umungol ng bahagya. Napahinto ako sa paggalaw. Nagdasal ako na sana hindi siya magising dahan daw ang bumuka ang mata niya at doon ko nasalayan ang malalim na tingin niya na parang kayang ipitin ako sa kama nang hindi gumagalaw. Good morning, asawa ko, malalim at paos niyang bati. Napasinghap ako. Putangina, bakit ang sexy ng boses niya pagkagising? Tandang padamdam. Anong ginagawa mo rito sa kama ko? Sigaw ko, tuluyang tumalon palayo sa kama at halos mapatid sa bedsheet. Kama natin, malambing ni ang tugon habang hinahatak ang unan para ipangtakip sa mukha niya, pero halata kong pinagtatawanan niya ako. Lalo akong nenas. Kasama ba sa contract marriage natin na matulog tayo sa iisang kama? Tandang padamdam panipik. Asek ko. Walang kahirap-hirap siyang bumangon, pinapakita ang matigas niyang dibdib at ang impyernong abs niya na hindi ko dapat tinatitigan. Hindi, sagot niya, saka tumingin sakin ng may amusement sa mata. Pero ikaw tong kumapit sa akin kagabi, Belle. Ikaw tong ayaw bumitaw. Nanlaki ang mata ko. Sinungaling. Tumawa siya. Kung hindi lang sana kita na videohan kagabi, baka maniwala pa ako na wala kang maalala. Halos manlambot ang tuhod ko. Putangina, may video. Tandang padamdam. Huwag mong sabihing hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang biglang kinuha niya ang phone niya at pinindot ang play button. Kitang-kita kong nakayakap ako sa kanya na parang linta habang dinadaldal siya ng kung ano-ano. Damian, bakit ang gwapo mo? Asing na boses ko sa video. Bakit nang ganda ng abs mo? Bakit ang sarap mong yakapin? Humarap ako sa kanya nang may malalim na galit sa mata. Burahin mo yan, bakit ko naman buburahin? Ang cute mo kaya, natatawang sagot niya. Pero imbes na matakot, lalo pa siyang lumapit. Ano nga ulit sabi mo, Belle? Anya, may pilyong ngiti sa labi. Guwapo ako. Gusto mo akong yakapin? Sira ulo ka. Lasing ako niyan. Sigaw ko, pero nagulat ako nang bigla niyang hawakan ang bewang ko. Lasing ka nga ba? Bulong niya, o baka naman hindi mo lang gustong aminin na gusto mo talaga akong yakapin. Napalunok ako. Napaatras ako, pero nasa likod ko ang pader. Nagtagumpay ang isang bahagi ng utak ko at itinulak ko siya ng malakas, dahilan para matawa siya. Nagtaas siya ng kamay na parang sumusuko, pero hindi niya maitago ang ngiti niya. Fine, fine. Pero seriously, Belle, hindi kita pinagsamantalahan kagabi, hinatid lang kita sa kwarto mo kasi lasing na lasing ka na. Kaso, ayaw mong bumitaw sa akin kaya napilitan akong matulog dito. Sinungaling ka. Hindi ko gagawin yan. Gusto mong i-play ulit ang video. Napapikit ako sa sobrang frustration. Putangina, Damian, burahin mo yan bago ko sunugin yung phone mo. Ngumisi siya, halatang nangaaser. Ipagpalit mo sa isang yakap. Tawa lang ang isinagot niya bago mabilis na umalis sa kwarto ko, iniwan akong halos lumiliyab sa inis at kahihiyan. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatayo lang sa kwarto ko matapos umalis si Damian. Pakiramdam ko, niyanig ng lindol ang buong mundo ko sa kahihiyan. Lintek na video yun. Paano ko nagawang yakapin siya kagabi? Bakit ba kasi ako naglasing? Napahawak ako sa ulo ko at napangiwi. Hindi lang kahihiyan ang nararamdaman ko ngayon, masakit pa ang ulo ko. Napailing ako at dumiretso sa banyo. Hindi ko na iniisip kung nasaan si Damian, ang importante, di makapag-refresh ako at matanggal ang anumang natirang bakas ng kahapong katarantaduhan ko. Pagkatapos ng halos kalahating oras, nakatayo na ako sa harap ng salamin, nakasuot ng isang simpleng white blouse at beige pencil skirt. Kahit wala akong balak pumasok sa opisina, alam kong hindi ako pwedeng magpakalat-kalat dito sa penthouse ng hindi mukhang disente. Sakto namang bumukas ang pinto ng kwarto ko, at pumasok ang isang taong hindi ko gustong makita ngayon. Si Damian, walang effort na nakapolo at slacks na siya, pero halatang bagong ligaw pa rin. Tumalsik ang bango niya sa ilong ko, at mas lalo akong nairita.
Bakit ba ang gwapo ng gagong kahit umaga pa lang? Tandang padamdam. Ang tagal mong gumising, asar niyang sabi habang nakapamewang. Akala ko aalis ka na rito. Napairap ako. Sino may sabing aalis ako? Hindi ba kagabi ang sigaw mo ayoko na sa penthouse mo, Damian? Panggagaya niya sa malakas kong boses. Napanganga ako. Hoy, Damian, hindi ko sinabi yun. Tumaas lang ang kilay niya bago inilabas ang phone niya. Huwag kang mag-alala, hindi ko na-videohan yung part na yon. Sayang nga, sana nakuha ko para mapanood mo kung gaano ka kaseryoso sa drama mo kagabi. Pinamulahan ako ng mukha sa sobrang inis. Tumigil ka na, Damian, at ibigay mo sa akin yung phone mo. Pilit kong inaabot ang cellphone niya, pero iniangat lang niya iyon sa ere, dahilan para hindi ko maabot. Ang liit mo kasi, Belle. Sorry, hindi kita matutulungan dyan. May halong pang-aasar sa boses niya. Napalundag ako, pilit inaabot ang phone niya, pero sa isang iglap, bigla niyang hinawakan ang bewang ko at inipit ako sa pagitan ng pinto at katawan niya. Napatigil ako. Nagtagpo ang mga mata namin. Nawala ang inis ko sa isang iglap. Masyado siyang malapit. Masyadong mainit ang katawan niya. Masyadong. Gigil na gigil ka sa akin, Belle, aniya, malalim ang boses. Parang gusto mo akong kainin ng buhay. Damian. Bitawan mo ako. Hindi siya sumunod. Sa halip, mas lalo pa niyang inilapit ang mukha niya sa akin. Anong gagawin mo kung hindi? Halos hindi ako makahinga. Nakakainis. Bakit ba ako na-stuck sa kontratang ito? Tandang padamdam. Sampilan kita, matapang kong tugon, kahit na ang totoo, nanginginig na ako. Gawin mo. May hamon sa boses niya. Hindi kita sasampalin dahil hindi kita bibigyan ng dahilan para umarte ka na parang biktira. Ngumiti siya, pero hindi yung usual na pang-asar ng ngiti. Iba, parang para akong isang laruan na gustong paglaruan ng isang demonyong lalaki. Talaga, bago ko pa maproseso ang susunod niyang gagawin, bigla niyang inilapit ang labi niya sa pisngi ko at hinalikan ako ng mabilis. Nanlaki ang mga mata ko. Damian, sigaw ko sabay tulak sa kanya ng malakas. Tumawa siya. Oh, nagulat ka. Bakit ka namumula, Belle? Akala ko sanay ka na sa akin. Wala lang, sabi mo kasi kagabi, gusto mong halikan kita ulit. Halos mawalan ako ng ulirat. Gusto mong i-play ko yung video. Tigilan no na ako, Damian. May trabaho akong kailangan gawin. Inis kong sabi habang iniwasan ang tingin niya. Seryoso. Hindi ka pa kumakain tapos attitude ka na naman. Napangiwi ako. Oo nga pala. Kakainis. Kahit sa simpleng bagay, may point siya. Nakita kong ngumisi siya na parang alam niyang natatalo ako sa argumento namin. Fine. Saan mo gustong kumain? Tanong niya. Hindi kita kasama. Mabilis kong sagot. Ganoon. Paano kung sabihin kong, may dala akong surprise para sa'yo sa dining table? Umirap ako. Kung prank na naman yan, Damian, I swear, ano ba, Belle? Lahat na lang prank sa tingin mo. Para naman akong walang kwentang asawa. Dahil wala kang ang kwenta. Ouch! Tinapik niya ang dibdib niya na parang nasaktan. Nasaktan ako sa sinabi mo, asawa ko. Napapikit ako ng marin. Last na to, Damian. Isa lang, okay. Pag ako nap-icon, babasagin ko na yung phone mo, babala ko. Promise, aniya, pero halatang may tinatagong kapilyuhan sa mata. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong mas nakakainis ang pagiging dominante niya o ang katotohanan kahit anong gawin ko, laging siya ang may huling halakhak. Pagdating namin sa opisina, gusto ko na agad mag-resign. Hindi ko alam kung anong kamalasan ang bumalot sa katawan ko ngayong araw, pero isang malaking pagkakamali ang sumabay kay Damian papunta rito. Kahit anong pilit kong lumayo, talagang ginawa niyang mukhang sweet at normal ang relasyon namin kahit hindi naman talaga. Pagpasok pa lang namin sa lobby ng kumpanya, nakangisi siyang umakbay sa akin, dahilan para mapatingin ang lahat ng empleyado sa paligid. Good morning, Sir Damian. Good morning, Ma'am Belle. Bati ng ilang staff habang hindi maitatangging nagbubulungan sila. Naririnig ko na agad ang iba't ibang teorya nila. Grabe, ang sweet talaga nila. Why, hindi ko akalain na clingy pala si Sir Damian. Bagay na bagay sila. Sana all may ganitong boss. Halos mapangiwi ako sa mga naririnig ko.
Ang hindi nila alam, isang malaking palabas lang ang lahat ng ta. Pilit kong tinanggal ang braso niya sa balikat ko. Damian, ano ba? Ang aga-aga, nakakairite ka. Pabulong kong sigaw. Lumingon siya sa akin at ngumiti na parang inosente. Bakit? May problema ba, asawa ko? Asawa mo mukha mo. Sagot ko, pero mas lalo lang niyang hinigpitan ang hawak niya sa akin. Napatingin ako sa paligid at lalong uminit ang ulo ko nang makita kong halos lahat ng empleyado ay titig na titig sa amin. Bitawan mo ako, Damian, mariin kong sabi habang pilit pa rin Sly ang inaalis. Kapag ngumiti ka muna, sagot niya, mas hinigpitan pa lalo ang yakap. Putangina, Damian. Anong tingin mo sa akin, teddy bear? Tandang padamdam panipik. Wala, cute ka lang kasi. Ang aga-aga pa, pero ang init na ng ulo mo. Kung hindi ko lang kailangan ng trabaho, sinapak ko na siya. Nakakagigil, nang makalapit kami sa elevator, mas lalong dumami ang nakatingin. Tingnan mo, gusto ka naman ng mga tao rito, oh. Tiningnan niya ang mga empleyadong abala sa pagmamasid sa amin. Oo nga, Sir Damian, bagay na bagay po kayo ni Ma'am Belle. May nang-ahas pang sumingit. Napangisi si Damian. Salamat, buti pa kayo, may mata. Pinandilatan ko siya, Damian. Biglang nagbukas ang elevator at mabilis akong pumasok para makatakas sa kanya. Akala ko ay ligtas na ako, pero syempre, walang pagkakataong hahayaan ako ni Damian na makawala. Sumunod siya sa loob at bago pa sumara ang pinto, nagmadali rin ang ilang empleyado na sumakay, dahilan para maging masikip ang loob ng elevator. Nagkatinginan kami ni Damian. Dahil sa dami ng tao, halos magkadikit na ang katawan nami. Napalunok ako, nakatingin siya sa akin, parang tinutukso na naman ako gamit ang ngiting yun na alam kong pag-aari lang ng isang demonyong kagaya niya. Ano, Belle? Ang tahimik mo bigla, bulong niya. Napatingin ako sa paligid at nakita kong halos lahat ng tao sa loob ay nakatingin sa amin, halatang gustong malaman kung anong usapan ang nangyayari. Tumigil ka na, Damian, mariin kong sabi. Hindi ako sanay na ang tahimik mo. Hindi ba dapat, sinisigawan mo na ako ngayon? Mas lalong lumapit ang mukha niya sa akin. Muntik ko na siyang tadyakan. Diyos ko, Damian, kung gusto mong mabalya ng tadyang, ituloy mo yan, mariin kong bulong. Hindi mo ko magagawa yan sa harap ng mga empleyado, Belle. Mukha tayong happy couple, remember? Napakuyom ako ng kamao. Bakit nga ba kasi napasok ako sa ganitong kontrata? Tandang padamdam. Sa wakas, bumukas ang elevator at agad akong lumabas. Hindi ko na siya pinansin kahit narinig kong tumawa siya sa likuran ko. Diretso akong pumasok sa opisina ko at mabilis na sinara ang pinto. Napahawak ako sa dibdib ko. Kailangan kong kumalma. Hindi pwedeng humandar ang pagiging pikan ko sa lalaking yun. Pero hindi pa ako tuluyang nakakahinga ng maluwag nang biglang bumukas ang pinto at syempre, sino pa ba ang walang galang na basta-basta na lang pumapasok? Si Damian. Anong ginagawa mo rito? Asek ko. Ang aga-aga, sigaw ka na naman, aniya habang umupo sa sofa sa loob ng opisina ko na parang pagmamay-ari niya ang buong lugar. Hindi kita pinapasok dito, Damian. May gusto lang akong pag-usapan, sagot niya, hindi man lang ako tiningnan. Napabuntong hininga ako. Kung tungkol na naman sa kalokohan mo, Damian, pwede ba? Hindi ako interesado. Ngumisi siya at saka tumayo, naglakad papalapit sa mesa ko. Kalokohan? Hindi naman. Gusto lang kitang yayain na kumain ng lunch mamaya. Nanlaki ang mga mata ko. Excuse me, maglo-lunch tayo mamaya. At sino namang nagsabing papayag ako? Ako, ano ka, hari? Boss mo? Hindi kita boss. Asawa mo. Contract lang. Pero mag-asawa pa rin. Halos map-icon na ako ng todo. Ngunit sa halip na matakot, ngumiti lang siya at hinawakan ang baba ko gamit ang dalawang daliri niya. Napakurap ako. Belle, huwag ka nang lumaban. You'll just lose. Binitawan niya ako at naglakad palabas ng opisina. Bibilisan ko lang meeting ko, huwag kang kakain mag-isa, okay? Aniya bago tuluyang lumabas, hindi ko alam kung paano ako napasok sa sitwasyong ito. Dapat ay nasa harap ako ng laptop ko ngayon, busy sa trabaho at ini-ignore ang lahat ng kapala ni Damian. Pero heto ako, nakaupo sa isang high-end restaurant kasama ang lalaking pinakamalaking abala sa buhay ko.
At oo, pinilit niya akong makipag-lunch sa kanya. Literal na pinilit. Bago pa man ako makapagdesisyon na hindi sumama, ini-schedule na ni Darmian ang lunch namin sa sekretarya niya. At dahil sa galing niya sa pang-iintriga, ipinakalat niya sa opisina na magde-date daw kami. Ang resulta, hindi ko na nagawang umatras dahil sa dami ng empleyadong nagtatanong kung saan daw kami kakain at kung ano ang espesyal na okasyon. Wala akong nagawa kundi ang sumama sa demonyong to. Nasa isang private dining area kami ng restaurant, isang bahagi na tila ginawa lang para sa mga big-time na negosyante o celebrities na gusto ng privacy. Damian, let's make this quick, sabi ko habang inaayos ang napkin sa kondongan ko. I have a lot of work to do. Nakaslouch siya sa upuan niya, relaxed na relaxed habang nakangiti sa akin. Belle, paano mo gagawing mabilis ang lunch? Hindi naman instant noodles yung in-order natin. Pinandilatan ko siya. Bakit ka nga ba ang lakas mang-asar? Seryoso, wala ka bang ibang libangan? Like, I don't know, mag-manage ng kumpanya mo. Tandang padamdam panipik. Kinuha niya ang wine glass at uminom bago sumagot. Actually, Belle, my company is doing well, can afford to take a break. Ikaw lang naman ang stressed sa trabaho mo. Hindi ako stressed. Mariin kong sabi. Really? Yung pagniwi mo ngayon, yung pag-igting ng panga mo, at yung paninigas ng katawan mo. Mukha kang war freak, Belle. Halos mabalikwas ako sa inis. Kahit ano na lang ang sinasabi niya sa akin. Damian, I swear, one more word and I will, ano? Putol niya, may pang-asar ng ngiti sa labi. Susugurin mo ako. Sesebunutan. Belle, sorry, pero hindi ko yata type yung masyadong aggressive na babae. Napatikom ako ng bibig. Ang hirap labanan ng tukso na ihagi sa kanya ang baso ng tubig na nasa harapan ko. Napansin kong dumating na ang waiter dala ang mga order namin, kaya pilit kong pinakalma ang sarili ko. Hindi ko na dapat patulan si Damian. Sayang lang ang energy ko. Matanda na siya, baka makarma ako. Nang milapag ang mga pagkain, kinuha ko agad ang utensils at nagsimulang kumain, hindi na nag-aksaya ng oras sa pagsagot sa mga pambubwisit ni Damian. Tahimik akong kumain habang nagpapakabusy sa pagkain ng steak. Belle, slow down. Para kang hindi pinakain ng isang linggo. Umangat ang tingin ko sa kanya at sinaman siya ng tingin, hayaan mo akong kumain ng tahimik, Damian. Ang cute mo kapag ganyan ka, bulong niya na may kasamang tawa. Bumantong hininga ko ng malalim. Konting pasensya pa, Belle. Huwag kang patalo. Nagpatuloy ako sa pagkain, pilit siyang hindi pinapansin. Pero ilang minuto lang ang lumipas, hindi ko na matiis kasi nakatitig lang siya sa akin. As in, solid na titig. Damian, ano ba? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. May dumi ba ako sa mukha? Oo, sagot niya agad. Napakunot ang noo ko. Ano? Umangat ang isang sulok ng labi niya, halatang natutuwa sa reaksyon ko. Joke lang. Gusto ko lang makita kung paano ka magpapanik. Sinaman ko siya ng tingin. Ang immature mo, Damian. Diyos ko. Hindi naman, sagot niya habang kumukuha ng red wine at muling uminom. Siguro, masyado ka lang talaga affected sa akin. Nagpanteng ang tenga ko. Affected my ass. Bakit ka sumama sa lunch na to? Napasinghap ako. Damn it. Sa isang iglap, ako na naman ang mukhang talo rito. Alam mo, Damian, kung hindi lang ako napilitan dahil sa mga empleyado natin, hindi ako pupunta rito. Hindi ako papayag na makasama ka sa isang hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang biglang may lumapit sa table namin. Si Yumi Chan, ang babaeng sum-iris sa relasyon ko noon. Ang babaeng kinasusuklaman ko ng buong puso. Napakurap ako. Anong ginagawa niya rito? Ngumiti siya sa amin bago tumingin kay Damian. Damian, it's been a while. Aniya, halatang gustong ipakitang malapit sila sa isa't isa. Muntik ko nang ihagis ang tinidor ko. Parang may dumaan na spark ng inis sa utak ko. Tumingin ako kay Damian, naghihintay ng reaksyon niya. Binalingan niya lang ng tingin si Yumi bago sumagot ng malamig. Hindi mo ba nakikitang may kasama ako? Boss mo ako, Yumi. Girlfriend ka ng pamangkin ko at asawa ko ang ex-girlfriend niya. Nagtaas ng kilay si Yumi. Relax, Damian. Wala naman akong gagawing masama. I just wanted to say hi. Gusto ko siyang sigawan.
Pero pinigil ko ang sarili ko. Hindi ako pwedeng bumaba sa level ng babaeng ito. Kaya pinili kong ngumiti ng matamis isang peke at nakakairitang ngiti. Yumi, malumanay kong sabi. Sa dami ng lugar sa mundo, dito mo pa napili. Coincidence lang, sagot niya na may halong landi. Kumulo ang dugo ko. Wow, ang galing naman ng coincidence mo. Ang weird lang na sa isang buong syudad, dito ka pa napadpad. At ang mas weird, kung kailan nandito kami ni Damian, tsaka kasumulpot. Sarkastiko kong sabi. Ngumiti lang siya. Mali ba? Hindi naman. Nakakadiri lang. Allergy kasi ako sa mga taong mang-aagaw. Baka asawa ko naman ang susunod mong aagawin. Naninigurado lang ako. Halos matawa ako sa sarili ko nang makita ang bahagyang pagkagulat sa mukha niya. Belle, hindi ka ba tapos sa pagkain mo? Putol ko. Oh, wait, baka wala ka pang table. Gusto mong sa sahig ka kumain. Mas bagay sa'yo. Muntik ko nang hindi mapigilan ang tawa ko nang makita ang pamumula ng mukha niya sa inis. Pero bago pa lumala ang sitwasyon, nagsalita si Damian. Yumi, umalis ka na, malamig niyang sabi. Napatigil si Yumi. Ano, you heard me? Sagot niya, hindi man lang tinitingnan si Yumi. Alam mong hindi kita gustong kausap, so leave. Now. Nagde-date kami ng asawa ko, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko habang pinagmamasdan ang paglayo ni Damian patungo sa restroom. Kahit paano, gumaan ang pakiramdam ko matapos niyang itaboy si Yumi. Hindi ko rin maitatangging may kaunting satisfaction akong naramdaman nang makita kong napahiya ang babae. Pinakialaman ko ang baso ng tubig sa harapan ko, pilit na itinataboy ang kung anumang emosyon ang unti-unting lumalabas sa sistema ko. Hindi ko dapat hinahayaang magkaroon ng puwang si Damian sa puso ko. Contract marriage lang to, walang emosyon, walang tunay na pagmamahal. Pero bakit may kung anong init sa dibdib ko kanina nang ipagtanggol niya ako? Napailing ako, hindi ko dapat isipin yun. Siguro ay napagod na lang siya sa pambabastos ni Yumi. Yun lang yun. Walang iba. Sakto namang nasa kalagitnaan ako ng pag-iisip nang may biglang tumabi sa akin. Why, Belle? Halos matapan ang tubig mula sa baso ko nang marinig ko ang pamilyar na boses na yun. Unti-unti akong lumingon at napalunok ako nang makita ko siya si Adrian Villarreal. Ang ex-fiancé ko. Ang lalaking minsang nangako sa akin ng habang buhay. At siya ring sumire sa pangakong yun. Napasinghap ako. What the hell are you doing here? Ngumiti siya isang tipid at bahagyang nahihiyang ngiti. Isang saw you from a distance. I had to come and talk to you. Talk. Matalim ang tingin ko sa kanya. Ano pang dapat nating pag-usapan, Adrian? Nagpakawala siya ng malalim na hininga. Belle, please. I know isang messed up. Hindi lang messed up. Putol ko. Napapikit sandali upang pigilan ang nagbabadyang galit. You betrayed me, Adrian. Iniwan mo ako. Pinili mo si Yumi. I'm sorry, aniya, bakas ang pagsisisi sa boses niya. I was young, I let my pride and selfish desires take over. Pero Belle, napakuyom ang kamao ko nang hawakan niya ang kamay ko. I regret everything. Nanlaki ang mga mata ko. Regret. Now. Hal na ang lahat para sa mga pagsisisi niya. Pilit kong inalis ang kamay ko sa hawak niya. Don't do this, Adrian. Don't come back into my life like you didn't destroy me. Nakita kong kumislap ang lungkot sa mga mata na laya. I was wrong. I was a fool to leave you for Yumi. Belle, kung kaya ko lang ibalik ang nakaraan, hindi ko nahahayaan na mawala ka sa akin. Napapikit ako, mariing kinagat ang labi ko. Diyos ko, ano bang ginagawa ng lalaking to? Akala ba niya, pwede na lang burahin ang lahat ng sakit na idinulot niya sa akin? I'm married now, Adrian, mariin kong sab. Contract marriage lang yan, di ba? Bulong niya, malapit sa tainga ko. Napasinghap ako. How the hell did he know? Napangisi siya, halatang nabasa ang reaksyon ko. Belle, hindi ako tanga. Alam kong wala kang feelings kay Tito Damian. Alam kong hanggang papel lang ang kasal ninyo. Damn it. Nag-init ang katawan ko sa kaba at inis. Tama siya. Pero hindi ibig sabihin noon ay may karapatan pa siya sa akin. I'm married, madiin kong sagot. Tumayo ako mula sa kinauupuan ko.
And that means you have no right to say these things to me. I still love you, Belle. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig sa sinabi niya. Napanganga ako, hindi makapaniwala sa narinig ko. He still loves me. Adrian, I'm serious, Belle. Mabilis siyang tumayo, lumapit sa akin, at hinawakan ang magkabilang braso ko. I never stopped loving you. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Not because I still love him but because I suddenly felt a menacing presence behind me. Dahan-dahan kung lumingon at doon ko nakita si Damian, nakatayo sa likod ni Adrian, matalim ang mga mata, nanlilisik ang tingin. Oh, shit, alam kong delikado to. Napakuyom ang kamao ni Damian, kita sa poster niya ang matinding galit. Take your hands off my wife. Anya, mariing-mariin ang boses. Nanigas si Adrian, pero hindi niya agad ako binitiwan. Damian, we're just talking, hindi na siya natapos dahil mabilis siyang hinawakan ni Damian sa kwelyo ng polo niya at hinayla palayo sa akin. Talking. Damian scoffed, nilingan ako ng saglit bago ibinalik ang tingin kay Adrian. Else that what you call holding another man's wife like she's yours? Hindi nagpatalo si Adrian. I was hers first, Tito. Alam mong totoo yan. Doon na napuno si Damian. Mabilis niyang sinuntok si Adrian sa mukha. Nagulat ako, Damian. Pero hindi siya tumigil. Sinundan niya ng isa pang suntok si Adrian, dahilan para matamba ito sa sahig. Nagkagulo ang mga tao sa restaurant, pero hindi ko sila pinansin. Mabilis kong hinawakan ang braso ni Damian. Damian, stop. Huminga siya ng malalim, halatang nagpipigil pa ng mas matinding galit. Tumangala si Adrian mula sa sahig, may dugo na sa gilid ng labi niya. You're acting like a jealous husband, Tito Damian, Adrian chuckled bitterly habang pinupunasan ang dugo niya. Funny, considering you don't even love her. Kitang-kita ko kung paano lalong nanigas ang panga ni Damian. Bago pa siya muling makasagot, ako na ang nauna. You don't get to say that. Adrian, matapang kong sabi. Because you never truly loved me. If you did, you wouldn't have left me for someone else. Natahimik siya. Hinawakan ako ni Damian sa baywang at hinayla palapit sa kanya. It don't matter what you think, Adrian, Damian said. His voice was calm yet threatening. The fact remains Belle is my wife. She is mine to protect, mine to take care of, and mine to love whether you like it or not. Napasinghap ako. Mine to love. Mabilis akong luminggan kay Damian, pero hindi siya tumingin sa akin. Napangiti ako ng bahagya. Hindi ko alam kung nagpapanggap lang siya sa harap ni Adrian o may halong katotohanan ang sinabi niya, pero sa ngayon, mas pinili kong hindi muna ito alamin. Tumingin ako kay Adrian. This is the last time we're seeing each other, madiin kong sabi. Huwag ka nang magpakita sa akin ulit. Kahit halatang ayaw niyang tanggapin ang sinabi ko, tumanggaw na lang siya bago tumayo. Fine, Anya, but remember this, Belle, if one day you realize that you deserve better than a marriage built on lies, I'll be waiting. Wala akong sagot doon. Pinanood ko lang siyang lumayo hanggang sa tuluyan siyang mawala sa paningin ko at saka ako huminga ng malalim, pakiramdam ko ay sobrang bigat ng iniwan niyang hangin sa paligid ko. Naramdaman ko ang bisig ni Damian sa bewang ko. You okay? Tumangala ako sa kanya, at bahagyang natigilan nang makitang nakatingin siya sa akin hindi nagalit, pero puno ng pagsusuri. Huminga ako ng malalim bago tumango. Yeah, nakita kong bumaba ang tingin niya sa labi ko, at sa isang iglap, hindi ko alam kung anong sumapi sa akin. Pero mabilis akong lumapit at hinalikan siya sa pisngi. Nagulat siya. Nagulat din ako. Pero imbis na magsalita siya, napangisi lang siya. Wow, he smirked. Gumaganda na ang progress natin, wifey. Kahit inis ako sa kanya, hindi ko napigil ang mapangiti.